Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, At Father. maligayang Pasko pa rin sa ating lahat. Ika-6 na araw ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang. Patuloy tayo sa ating masayang pagninilay, masayang pagdiriwang sa Pasko. At sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang pagpapatuloy ng ebanghelyo kahapon. Kung babalikan natin ang ebanghelyong ito ay tungkol sa paghahandog ni Jose at ni Maria sa sanggol kay Jesus sa templo. At ayon sa ebanghelyo, pinatnubayan ng Espiritu Santo itong si Simeon at siya ay sinabihan na doon sa templo dadalhin ngayon ang sanggol na si Jesus. Kaya naman naghanda itong si Simeon at gano'n na lamang ang kanyang kagalakan nung makalong niya sa kanyang bisig ang sanggol na si Jesus. Sapagkat mayroong ipinangako ang Diyos sa kanya. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga sa kanyang kagalakan, puspos ng Espiritu Santo, si Simeon ay nakapagwika ng mga salita na nagsasabi, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang katuparan ng iyong pangako. Tunay nga, natapat ka sa iyong salita. Ang iyong salita ay mapanghahawakan at mapapaniwalaan." At para kay Simeon, itong sanggol na ito ang siyang magbibigay liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. At itinutuloy ang ebanghelyo ngayon kung saan isa ring tinatawag na propeta ang napakatagal nang namamalagi sa templo araw at gabi. Sinasabi, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At matapos na mabiyuda, inilaan na niya ang kanyang buong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsasakripisyo doon sa templo. Sa matagal na panahon, nandoroon lamang siya. Ibinigay na niya ang kanyang buong sarili sa Diyos. At sinabihan din siya ng Espiritu tungkol sa mangyayaring paghahandog kay Jesus sa templo. At nagbigay din siya ng kanyang mga salita ng papuri, parangal at pasasalamat sa Diyos dahil sa pagdating at pagsilang ng tagapagligtas. Kaya malinaw ayon sa propesiya ng mga propeta na ito, ang isinilang na tagapagligtas ang siyang magbibigay liwanag sa madilim na mundo. Ang siyang magbibigay liwanag sa ating makasalanang pamumuhay. Kaya nga ang paanyaya at paalaala ng ating mga pagbasa at ang ating pagdiriwang ay kilalanin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas. At makakasiguro tayo ng nag-uumapaw na biyaya mula sa Kanya, na kahit tayo ay namumuhay sa kadiliman ng kasalanan, ipagkakaloob niya sa atin ang biyaya upang manatili sa Kanyang grasya. Kaya ito, mga kapatid, ang magandang balita para sa atin, isang araw bago maghiwalay ang taon at bago natin salubungin ang bagong taon. Amen.